Hello. Hello mga guys, mga sis, mga bis. Ito na po yung aking saluyot. Mulukiya kung tawagin. Yung binani ko kahapon, ito na, nalinis ko na siya, napatulo na, nahugasan ko na ito kagabi. Ayan. Ayan, may tinadtad na ako. Tinatadtad ko yan siya, pagkatapos ibabalot ng plastic. Pagkatapos, ito ay babalutan sa plastic, lagyan itong tape para hindi siya ma-open pag nasa freezer siya. Pero pag frozen na siya, kapag frozen na siya, hindi na siya maano. Pero kailangan may tali siya, may tape siya pag ano. Tapos ilalagay yan sa freezer, nandun sa kabilang ano, mayroon na ditong nakalagay sa kabila. Dito mga guys, tingnan nyo. Ayan, pinipreser namin yung mga gulay, nasa taas yung mga mulukiya. Ayan. Ayan po, ganyan o. Binabalot ng plastic at i-freezer ng sariwa. Ito o, yung mga beans naman yan, yung mga baggy beans. Ito yung okrang maliliit. Ayan, malawak pa yung aming freezer na paglagyan. Ayan. At ito, palagay ko baka makasampu akong balot nito. Ngayon, nung una nakaapat lang akong balot, ngayon 10. Kumbaga dumami yung ano, kasi nang pinutol ko siya, nagmultiply yung saluyot, nagsalingsing. Ang isa ay naging 5, ganon ang salingsing. Kaya kumbaga nagmultiply yung saluyot. Ito ngayon, baka makasampung balot ako ito ngayon o 8. Ayan, ito na yung tinadtad ko ulit. Tapos ibabalot ko yan dito sa plastic. Lagyan ng tape. Ayan. Kaya magpatuloy na tayo. Slice. Ilagay lang natin yan dyan. Bis. Ayan. Kuha mga bis. Ayan. Ganyan. Ganito mga bis. Ito siya. Gaganyanin. Malinis na po ito. Hinimay ko ito kahapon ng gabi. At hindi ko hinintuan hanggat hindi natapos na malinis siya. At hugasan. At pinatulo ko magdamag. Ngayon, ini-slice ko siya. Ganon mga kabayan. Just like this. If you want to preserve your molokiya or any kind of vegetables clean, if molokiya and slice, put in plastics and put in the freezer, it will last for more than 1 year. Ito ay kasi lumilipas ito pagdating ng mamamatay ito lahat pagdating ng winter. So from winter, bago ulit dumating ang spring, sa spring ulit magtatanim. So meron kaming gulay na nakaimbak. Mahal nito mga kabayan, mahal nito pag binili mo ito sa supermarket, yung dating ganito na naka-freezer na. Ito naman, galing ito sa tanim ko. Ayan. Binili lang ng amo ko yung seeds at tinanim ko. Para kasi ito sa kanya. Mga saluyot, roka, bakdonis,
kasbara, um, ano pa yung mga gusto niya, rashid, kiyar, sa kanya lahat yan. Ang sa akin naman, kamote, ampalaya, sili, dahon ng sili. Yun, para sa akin naman yun, kalabasa sa akin yun. Pero kumakain na rin siya ng kalabasa, kaya naglalagay na rin kami ng kalabasa sa freezer. Naglalagay din ako ng aking gulay na para sa akin. Gaya ng ampalaya, nag-freezer din ako ng mga dahon, saka ng bunga. Kasi para din sa akin, gugulayin ko rin pagdating ng wala nang maani na gulay. Sarap talaga pag mayroon tayong tanim sa likod ng bahay. Kaya magtanim po tayo. At maliban na makakain tayo ng gulay, masustansya ang gulay sa ating katawan, ang gulay ay pangpahaba ng buhay. At pag sumobra, may pambinta pa tayo. Pera, magagawa pa natin pera. May gabi din pala akong tanim. Ang tanim ko ay gabi, kalabasa, ampalaya, kamote. Ang kamote ko ngayon na pula na napuo. Walang nabuhay, namatay lahat ng winter. Hindi ako nakapagtanim sa paso para makasave ako ng pulang talbos. Kaya pag may nakita akong nagbibinta ng pulang talbos, bilhin ko talaga kaagad kasi gawin kong binhi. Kaso wala ka dito makitang ganung ako lang kasi noon ang may talbos na pula eh. Meron ako ngayon mga talbos na green. Bumili ako ng laman at pinatubo ko. Yung isang klase, kasi dalawang klase. Ang isang klase na nakita ko sa Daura na may nagbinta na Sri Lanka, bumili din ako. Na kahit hindi magandang klase ng talbos, bumili ako kasi pang tanim ko lang. Tatanim ko lang. Ayun, meron na rin ako. Kaya anihin ko na rin yun sa may kunti na rin ako sa garden, napapadami ko na rin. Kaya pwede na rin ako siguro magbinta, makakaapat na ako natali sa linggo. Dami na nga nagsisipag-orderan eh. Sabi ko first come first serve lang kasi hindi ko lahat maano. Ang mauna, siya yung unang makabili. Mahuli ka, sorry. Kasi minsan yung mga nag-order pagdating ng hindi naman magpapakita sa iyo. Hintay ka doon para kunin niya yung order niya, wala naman. Kaya gano'n na lang, first come first serve. Ganito lang mga guys. Ano palangga? Gigilig mo siya. Pagkatapos ibalot-balot mo siya. Tapos lagay sa freezer. I-freezer mo na presko pa siya. Kasi yung iba nito nila, binibilad-bilad pa eh. Nag-aamoy ang tuloy. Nag-aamoy lumang dahon. Hindi maganda ang amoy niya. Pero i-freezer mo siya ng presko. Pag niluto mo siya, parang presko pa rin. Pag galing sa freezer, diretso mo siya sa kumukulong tubig. Huwag mong hintayin na ilabas mo muna, patunawin. No, hindi maganda. Kahit yung dahon ng ampalaya, lalo na ang dahon ng ampalaya, i-freezer mo siya. Pag kinuha mo siya, diretso siya sa kumukulong tubig. Huwag mong hintayin na magtunaw pa muna siya kasi mapait. Mapait ang ampalaya. Mapait. Talas itong aking
kutsilyo. Kasi hinasa ko ito. Hinasa ko ito muna bago gamitin. Maganda kasi pag matalas. Walang problema sa pag-slice. Ingat ka lang na huwag mong slice ng iyong kamay. Ayan. Magbabalot na ako. Magbabalot na muna ako mga guys para makita ninyo kung paano ako magawa nito. Ayan guys. Ganito siya. Ganito. Ayan. Tagdalawang dakot. Ayan mga guys. Nagdidikit sa kamay. Tapos, ibabalot mo siya ng ganon. Ibabalot mo siya guys ng ganon. Ayan. Ang sabi ko sa nanay ko, gagamit ako ng tape para malaman niya na ang may tape ay mulukiya. Kasi mayroon pang mga ganito naka-freezer doon na kasbara. Coriander. Tsaka maganda talaga lagyan ito ng tape para hindi siya mabuskad kasi yung plastic na pinagbabalutan ay hindi siya dumidikit. So lagyan mo siya ng tape. Paikot na ma-clip mo siya para hindi siya bumuklad. Ayan. Ayan mga guys. Ayan. So, bakit parang may buhok? Bawal ang buhok. Okay. Wala naman buhok. So, ganito na mga guys. Oh. Ayan. Pag nagluto, pag kayo, depende kung gaano karami. Halimbawa, may bisita hanggang 5, mga 2 to ang lulutuin. Pero kung mga 2, 3 lang kayo, pwede na to isa lang. Kasi, ano to marami na ito siksik oh. Marami na ito. So, this is 1. Saan ko to lagay? Diyan. Ganun lang kadali mga guys. Meron pang hindi slice ko. Ayan. Tag-2 dakot. Baka hindi ako makapasampung balot nito. Tingnan ko lang kung ilan ang mababalot ko nito. Kasi parang tingnan lang natin kung ilan. Ayan. Ganyan siya. Lagyan ng tip paikot. Hindi siya mabuklad. Ayan. Ganyan. Ganyan lang. Pag nailagay mo pati ito sa freezer, lalo siyang titigas. Hindi ko alam baka may buhok dito. Parang may buhok. Wala naman. Delikado pag may buhok mabubuhukan yung ating gawa. Isang balot pa ito. Parang kulang-kulang na ito isa.
Kasi malaki yung pagkaano ko ng isa. Okay, it's okay. Gusto ko itong dagdagan. Yan mo na. Maliit. Maliit, dagdagan ko to. Mag-slice tayo. Mo. Slice. Kailangan pare-pareho ang sukat. Pero hindi rin na pareho yun eh. Yung nauna medyo maliit, yung pangalawa masiksik yun. Punong-puno kasi ang kamay ko yung pangalawa. Kaya hirap din balutin. So ito idadagdag ko to, isang dakot. Ang nanay ng nanay ko, panay ang tawag na sumisikip daw ang kanyang dibdib kasi mainit ang panahon sa kanila dito yun eh. Tapos umuwi sa kanila kasi hindi siya hiyang dito. Parang ayaw niyang, alam mo na, may sumasaway sa kanya o ayaw niya ng parang maraming tao, parang ganun, gusto niya mag-isa. Ganun na ang kalagayan niya, matanda na siya. Kausap ng madam ko ngayon, parang tumawag na naman. Laging sumisikip ang dibdib niya, lagi siyang naglalagay ng ice sa kanyang dibdib. Ano din ang pagbalot nito eh. Ayan. Okay, perfect. Ayan. Yes, tape. Pangatlo na to, pangatlo. Hala, dumikit ang aking tip. Sana yun? Hala. Hala. Doon. Inanuhan ko ang dulo nun eh. Bakit dumikit? Sana siya? Hala, dumikit. Hirap ko na naman ito. Sana kaya? Ito. Parang pinilo ko yung dulo eh. Bakit dumikit siya? Hindi napilo. Ayun, salamat. Nakuha ko. Ayun. Ganyan lang guys. Pangatlo na to, pangatlo. Pasiguruhin na kitang piluin ang iyong dulo nang hindi ako nahihirapan sa iyo magkuha ulit. Ayan, ayan ka. Slice na naman tayo ulit mga guys. Pupunuin ko na naman ito. Ang mahal kaya nito mga guys ng seeds ng saluyot dito. Parang ano lang eh. Ilang po. Parang isang ganun lang oh. Wala nga. Magkano yung excuse me. Pagkatapos ng itanim ko, madalang lang yung bumuhay. Siguro kinuha nila yung seeds, hindi pa masyadong matigas. Kaya ang iba hindi nagbuhay, yung ibang seeds.
Dati kung nagtatanim ako nito, pag nagbuhay, siksikan. Ngayon, nako. Dito mayroong parang mayroong plasa-plasa. O hindi ko lang alam kasi ang daming ibon. Kinakain din nila. Paglabas pa lang ng paglabas pa lang ng tumubong seeds, tinutuka na ng ibon. Baka mga ibon din ang may kasalanan. Kaya naggawa nga ako doon ng tao-tao, pang takot sa ibon. Pero katagalan, malaman na rin ng ibon na fake yun. Dinamitan ko ng damit ko, nilagyan ko ng sombrero, nilagyan ko ng sunglass. Nung una, natakot yung mga ibon, pero bandang huli dinadapuan na nila, ginahugdunan na lugod nila sa abaga. Alam nilang fake. Hindi kasi gumagalaw. Sabi ng mga ibon, niloloko at tayo ng senior na to ay kailangan pigaan ko to, may tubig. Yung pinakailalim kasi may tubig pa, kaya pinigaan ko. Yung galing sa taas na tubig na hulog sa ilalim, kaya nasahod ng ilalim ng mga dahon. Pinigaan ko yung dahon. Kung makailang balot kaya ako. Napabili ng bigla ng another refrigerator yung amo ko kasi sabi ko lagi na lang siya nag-aayos ng mga niya sa freezer, lagi na lang siksik, lagi na lang sabihin niya sa akin, don't touch, huwag mong galawin at baka maano yung mga doon sa loob kasi siksikan. Sabi ko, paano? Kung mag-ani tayo ng mulukiya, saan pa natin lagay? Wala na tayong lalagyan. Kinabukasan, tumawag pala sa mga anak. Kinabukasan, may diniliver na sa kanya na refrigerator. Ito na ngayon nandito. Bagong ref. Tapos yung luma, yun doon sa loob. Buti naman, kaya maluwang ang freezer namin ngayon. Pwede na rin ako maglagay ng para sa akin. Kaya halimbawa, magtinda ako, hindi maubos, iuwi ko at aking ilagay sa freezer. Pero minsan, pag mayroong naiwan sa akin, pinamimigay ko na lang din naman doon sa mga kapwa ko nagtitinda. Binibigyan din naman nila ako ng tinda nila, yung mga nagtitinda ng pagkain doon. Kaso lang, minsan ang pagkain, paghapon na medyo hindi na maganda. Gaya ng mga kakanin o kaya ulam, lalo ng pansit. Medyo malagkit na siya at hindi na magandang lasa. Buti na lang yung paninda ko, wala siyang kapanisan kasi sariwa. Sariwa kong binibinta. Anihin ko sa umaga, tinda ko sa hapon. Sariwa yung paninda ko.
compare ng mga nagtitinda doon ng mga luyos ng paninda nila, saka marami yung tinda ko, yung kumbaga ang sunod sa presyohan ba doon. Halimbawa, ang isang tali ay hindi mababa pa nga sa akin presyo eh. Binibinta nila doon 90, 80, sa akin 60 lang. Ang aking gulay. Tsaka sariwa ang gulay ko. At saka safe sa alikabok kasi binabalot ko na kagad. Pagdating dito, balot-balot na yan. Nasa loob na ng plastic. Kaya kahit ipatong ko yan doon sa naka-plastic, hindi siya madumi. Kasi nakapangbalot na. Hindi na rin ako na i-plastic ko pa kasi naka-plastic na. Ito, hindi ko alam kung makailang balot itong isang sana makasampu ako, parang lama-lama na makasampung balot, sana makasampung balot, no? Tuwang-tuwa yung aking nanay, no? Kasi kagabi halos puno ito ng dito, kasama kasi mga tangkay eh. Kasama kasi tangkay ng saluyot, tapos hinimay ko dito. Ang dami niyang isang tambak, halos mapuno itong buong lamisa ng saluyot. Tuwa at ang dami daw. Pero nang mahimay na ganito na, nahugasan na, lalo na ngayon na tinatadtad ko na, kunti na lang siya. Kasi purong dahon na ito, tinapon ko na yung mas marami pa yung tangkay eh. Kasi ginarab ko pati tangkay para pag tubo niya ulit, maganda ang pagtubo niya ulit. Pag nagsalingsing siya ulit. Aalagaan ulit ng pagdilig. Kung may compost na yung manure, dagdagan ulit ng manure. Hindi ko pa yun kasi nabubusisi yung manure ko na naman doon ng mga pinanglagay eh. Punong-puno dati yun, ngayon parang 1/4 na lang siya sa sako. Ibig sabihin, natunaw na siya, nadurog na. Pero kailangan pa yun, ibilad-bilad mo muna sa araw, nagbuhag-buhag siya para umalis din yung mga masamang insekto. Bago mo isaboy na naman ulit sa mga tanim. Tapos ito, lilinisin ko yung bahay, lampaso lahat ng kasi dahil sa aso, araw-araw, umiihi, lalo sa gabi. Umiihi, ayusin ko lang dito. Tapos akyatin ko yung aking labahan sa taas. May banlawan pa kasi ako doon. Naglalaba kasi ako guys ng aking mga ginamit na mga bed cover ng winter. Minsan nga lang ako maglaba eh. Sila kung naglalaba, linggo-linggo yan, laba. Ako naman taonan. Sa isang taon, 2 beses lang ako maglaba ng aking bed cover. Ako lang naman kasi malinis naman po ako. Hindi naman ako natutulog na madumi. Kasi paano yung amo ko may kasamang aso, kaya madaling magdumi yung bed niya dahil aakyat yung aso, dumi yung paa. Pagkatapos isi-sex niya pa yung mga unan. Ayun. Pag hindi mo nahuli, lalabas yung kanyang dudumi talaga yung kama niya kaagad. Kalalagay ko nga lang akyatan ng aso, ando na naman kaagad yung mga mark ng paa ng aso. Paano gusto niya katabi niya kasi matulog yun eh. Pag nagpapahinga din yung aso sa
Binibig niya. Tapos ihi dyan. Kung saan sa mga sulok dyan, iihian niya sa entrance po. Ihi yan. Hanggang dito sa kitchen, hanggang balkon, puro mga ihi tayo yan. Kaya, kung wala kang pasensya, hindi kaya ng iba na naiinis sa aso. Ako naman hala, sige lang kay part ko na yan ang trabaho ko kasi mag-isa na lang siya. Sige lang, araw-araw lang pasok. Ganon, araw-araw lang pasok ka. Lampasuhin mo yung buong bahay. Lahat ng balkon paikot. Ay puno yan ang mga ano niya. Puno ng dumi. Ihi tayo. Tapos, ayan, ang mga basahan pa. Siyempre, ang mga ihi, pupunasan mo yan ng Dettol. O, gagamit ka ng basahan. Yung basahan naman pag naipon, lalabahan mo yan. Nilalabahan ko sa balkon, apak-apak. Kasi hindi yan pwede sa washing machine. Pati na rin yung mga pamunas ng plato. Ayan, nilalabhan ko yan sa kamay. Apak-apak na rin. Diyan sa labas ng balkon, sa kitchen. Takot ako ng tubig doon. Mabuti, marami na sila ngayon plangganang malalaki. Punuin ko lang yung mga planggana. Tapos, pagkatapos, apak-apak, sayaw-sayawan mo yung labahan. Maya-maya, tapos, sampay na. Ito na ulit, para may tubig na naman dito sa ilalim. Mamaya. Tingnan ko. Kung pipigaan ko ba yan. Kapag nagluluto sila guys, may kwento ko pala kayo sa inyo. Ibang klase sila dito pag nagluluto nitong mulukiya, nitong saluyot. Diba ganito yung slice? Yung slice yan. Tapos, ang katapat nito, ano muna siya, pakulo ng manok. Pagkatapos ang manok na pakuluan, yung sabaw nun, yun ang ipangluluto nito. Pero, maggisa muna siya ng bawang tsaka kasbara, yung coriander at bawang. Tapos ibuhos niya na dun sa sabaw ng manok na dito. Yung pinakuloang manok, kinuha na doon sa sabaw. Sinala yung sabaw kasi syempre, nang pinakuluan mo yun, nilagyan mo ng sibuyas, tsaka yung airfy dito. Yun lang naman ang nilalagay nila, sibuyas tsaka airfy. Sasalain mo yung sabaw, tapos lagay niya na sa kaldero. Tapos igisa yung igisa yung bawang tsaka yung coriander, ilagay na rin sa sabaw, pakukuluan niya. Tapos lagay niya itong mulukiya, itong saluyot, at nilalagyan ng suka. Katapos magluto ng plain rice. Yung plain rice medyo may mantika, di na nilalagay asin tsaka mantika. Kunti lang nilalagay ko kasi nung sila noon maraming nilalagay ng mantika. Minsan nga hindi ko nilalagyan ng mantika, asin lang. Nakaluto ka na ng plain rice dyan. Ang manok hihimay-himayin, lagay sa plato sa magandang plato. Tapos pag pwesto niyan, tsaka nag-i-slice ng sibuyas. Tapos parang pasalapanan mo yun ng suka. Tsaka nilalagyan ko rin ng konting asin para may timpla yun. Pagkain na nila, ipisto yung lagay dito yung kaldero na may ilagay yung kung may bisita, ilagay sa magandang lalagyan yung nilaga niya ng saluyot,
na yun nga, niluto doon sa sabaw ng manok, tapos mayroong coriander at bawang. O, tinimplahan niya na yun, tapos nilagyan ng suka. Yung suka doon yung para ma-prevent na hindi siya maglawit-lawit. Pero para sa akin, pag ako ang magluto, hindi ko lalagyan ng suka. Kasi minsan yung binubuhusan niya ng maraming suka, ang asin-asin. Ayun, tapos lagay yan sa gitna ng lamesa. Yung niluto niya saluyot, yung hinimay na manok, at yung sibuyas na may binabad sa suka. May slice ng pino. Pagkatapos, maglalagay na sila ngayon ng kanin sa plato. Kuha sila ng yung binilutong saluyot. Ilagay sa ibabaw ng plato na rin. Itap sa kanin. Pagkatapos, kuha sila ng hinimay na manok, igano nila sa top din sa kanin. Pagkatapos, kuha sila nung binabad na in-slice ng pino ng sibuyas sa suka. Tap din nila na doon sa ibabaw na rin ng kanin. Kainin na nila. Ganon yung pagluto, style nila ng pagluto ng saluyot. Special yan dito. Special na pagkain nila dito yan. Kaya tumutuwa ng ano. Ito, ang ano dito, pag marami ang saluyot, namimigayan siya. Yung naka-freezer na yan ang pamimigay niya. Kasi nga, ready to cook na yan. Hindi na sila maglinis. Sa mga kaibigan niya, binibigay niya yan. Ubusin ko na ito pag-slice para hindi na ako pabalik-balik na. Para tuloy-tuloy yung aking pagbalot. Minsan nasusugatan ako nito namamali ako ng pag-slice. Kaya ingat talaga, lalo na ngayon. Hinasa ko ito ngayon, no? Ang talim. Bilisan ko ito mga guys kasi gusto kong pumunta ng garden. Inaayos ko kasi yung mga tanim, kinukultivate ko. Yung mga ampalaya, pag lumalabas na ang ugat, kailangan tambakan mo yung puno niya. Kasi pag hindi mo siya tinambakan, magugulat ka na lang, naluluyos yung mga dahon. Kaya kailangan nakakover talaga yung ugat niya. Saka pag nakakover ang ugat niya, nakukultivate mo lagi, tumataba yung ampalaya, gumaganda yung mga dahon. Ang mahirap lang ngayon, nagsisimula na yung uod. Makikita mo yung mga bunga, may mga kutkot na, kaya yung mga kutkot na kinukuha ko na rin. Ayun pa pala ang sadya ko doon, kukunin ko yung mga bunga ng ampalaya, magluluto ako ng ulam ko mamaya. Meron pa ako doon itlog nakaimbak na itlog ko. Binili ko pa nung lumipas kong pagbenta ng gulay. Parang mayroon ako dito, dumikit na sa saluyot.
at least medyo nag-double cropping ako ngayon. Double cropping. Double harvest. Double ba ang ani ko ngayon? Kisa una. Nung una kasi nakaapat lang akong balot. Ngayon may 3 balot na ako. Ito pa, may ibabalot pa ako. So, siguro baka maka 8 balot ako nito ngayon. So, ibig sabihin, double harvest ako ngayon. Double, ang tawag dito, hindi double harvest. Nag-double ba ang kita kung sa kita? Nag-double yung kita, parang ganun. Kasi nang hinarvest ko nga noon, tumubo ngayon ng triple fit, parang 5, kasi nakita ko hanggang tag 5 salingsing yung ang isang puno eh. So nag-multiply sila ng 5, multiply ng 3, multiply ng 4, ganyan, multiply ng basta nag-ano sila, dumami. Kaya nag-double din yung ani. Para ganon mga guys. Kaya kayo pag nagtanim, aalagaan ninyo. Hindi yung pagtatanim bahala ka na dyan, bahala ng parang sa'yo dyan. Kung ikaw man ay lumaki, tumaba ka man, umani ka man ng marami, hindi. Kailangan, alagaan mo araw-araw, puntahan mo, hakalisan mo ng damo, linisin mo ng damo. Didiligin mo siya. Cultivate mo siya, cultivate mo yung puno. Ganon. At pag may nakitang kang insekto na kumakapit, alisin mo kaagad nang hindi dumami. Ganon lang. Kaya ngayon, ang inalihan ko kahapon, ngayon magdidilig ako. Didiligin ko yun para tumubo ulit ng maganda. At kung may makita akong manure pa doon, i-check ko yung aking ginawang manure kung okay na. Lalagyan ko ulit ng manure ng mga puno at i-cultivate na gumanda ulit sila. Hindi lang mag-double ang anin niya, kundi mag-triple pa siya sa next. Oh, ito na naman ang ibabalot ko ngayon. So, sige na guys. See you ulit mga guys. See you. Have a nice day. Bye-bye.